Nakagawa siya ng isang kritikal na pagkakamali, at ngayon ay kinakagat niya ang kanyang mga labi sa pag-aalala. Iniisip niya na kung hindi biglang bumunot ng totoong sword si Chung at umaktong parang puputulan siya, hindi niya gagamitin ang teknik dahil sa gulat. Bukod pa riyan, kung ito ay sinasadya, hindi maisip ni Kung gaano kalayo ang plano ni Chung. Nang walang sagot mula kay Kung, tinanong ni Chung kung ayaw niyang makipag-usap. Pero mukhang okay lang kay Chung. Hulaan niya na iyon ay katapatan sa ilang kahulugan, at iniisip na ito ay isang napakakagalang-galang na pagpipilian ng kanyang Chung self-talks at sinabing hindi niya mababawasan ang Southern Edge Sect. Kahit na may mga tensyon sa pagitan ng Mount Hua Sect at Southern Edge Sect mula pa noong nakalipas na panahon, hindi niya maaaring baliwalain ang katotohanan na ang Southern Edge Sect ay tiyak na prominent at may matatag na posisyon bilang isa sa 10 dakilang sekta. Walang paraan na ang isang Sync Sect ay mag-aalaga ng mga bagay ng hindi maganda. Nagdududa si Chung na si Kung mismo ang nakakaalam tungkol sa mga detalye, at kahit na alam niya, walang paraan upang matiyak na wasto ang kanyang impormasyon. Ang kailangan lang malaman ni Chung ay kamag-anak si Kung sa Southern Edge Sect. Tinawag ni Chung Ziz ang pangalan ni Kung at sinabi na kahit na ang mundo ng martial arts ay medyo mapanglo sa nakaraan, hindi ito kaiya-hiya. Isa sa 10 dakilang sekta ang sumusubok na nakawin hindi lang ang mga teknik, kundi ang buong sekta mismo. Higit pa riyan, ginagawa ito sa pamamagitan ng panloloko kay Chung na kinukutya ang kanilang karangalan. Matapos marinig ng tahimik si Chung, nagsalita si Kung at nagtanong kung hindi ito mas mabuti para sa Mount Hua Sect. Anyways, hindi maintindihan ni Chung ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Kung na sigurado siyang alam na ni Chung na wala ng pag-asa ang natitira sa Mount Hua Sect. Ngayong nawala na ang kanilang mga techniques, hindi na sila maaaring maging Mount Hua Sect kung saan sila dati. Ilang oras na lang bago sila bumagsak, at ginagawa lang sila ni Kung ng pabor sa pamamagitan ng paggawa nito ng mas maaga. Idinagdag niya na ang isang sekta na walang martial arts mula sa kanilang mga nakaraang henerasyon ay tiyak na mapahamak. Tinanong siya ni Chung, na nagsabing nabigla si Kung, at tinanong siya kung naiintindihan niya ang sitwasyon. Sumagot si Chung, hindi. Tinitingnan niya si Kung nang may galit at nagtanong, sino ang nagsabi na ang Mount Hua Sect ay nawala ang mga teknik mula sa kanilang mga nakaraang henerasyon. Tinamaan niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang sword at nagtanong kung bakit ang daldal ng mga tao tungkol sa walang kwentang pagkumpirma kung ito ay totoo o hindi. Nagtatanong din siya kung bakit. Hindi niya lang sinasabi na ginawa niya ito dahil ayaw niya lang sa Mount Hua Sect. Sinabi ni Chung na tatanggapin man lang niya iyon bilang dahilan. Dahil siya ay mula sa Southern Edge Sect, natatandaan ni Chung na ang Mount Hua Sect at ang Southern Edge Sect ay may maraming pagkakatulad dahil pareho silang may matatag na panloob na koneksyon, at pareho silang gumamit ng swords bilang kanilang pangunahing sandata para sa martial arts. Iniisip niya na kung ang dalawang dakilang sekta na may maraming pagkakatulad ay magkatabi, ang isa o ang isa ay tiyak na mamamatay. Muling sinabi sa kanya ni Kung na hindi siya taga Southern Edge Sekta, naiirite siya. Sumagot siya na kung ganoon ang kaso, hindi rin siya taga Bundok Hua Sect. Nagulat si Kung nang itutok ni Chung ang kanyang sword sa kanyang leeg at sinabing ipapakita niya sa kanya ang isang bagay na lubhang kawili-wili bilang kapalit sa kanyang pagpapakita kay Chung ng kanyang Tahi Godly Palm Technique. Nanlamig si Kung doon at hindi gumagalaw. Idinagdag ni Chung na kung alam ni Kung ano ito ay magiging isang napakakagiliw-giliw na karanasan. Nakakahiya rin daw kung hindi niya kaya, kumikinang na naman ang mga killer eyes niya kapag sinabihan niya si Kung na ihatid ang sasabihin niya sa taong nagpadala sa kanya dito. Nakita siya ni Kung na mabilis na iniindayog ang kanyang espada sa hangin at nagbubunga ng agos ng hangin. Nagulat si Kung nang makitang iniindayog lamang ni Chung ang kanyang sword, ngunit lumilikha siya ng napakalakas na hangin na nagpapa-atras kay Kung, ngunit kahit papaano ay hindi umabot sa kanyang katawan ang mga laslas. Nagtataka siya kung ano ang sinusubukang gawin ni Chang. Sinabi sa kanya ni Chung na ang plum blossom ay naglalabas ng kanilang pinakamalakas na amoy kapag namumulaklak sila sa nyebe. Sinasabi niya iyon, bagamat taglamig ngayon, hindi kumukupas ang diwa ng Mount Hua Sect. Nilalazlas niya ang kanyang sword sa hangin, at isang kulay rosas na ray ang lumabas mula rito. Si Kung, na nasa defensive position, ay nagmulat ng kanyang mga mata at nabigla nang makita ang tanawin. Sinabi ni Chung na kapag dumating ang tagsibol, mamumulaklak ang plum blossom sa buong bundok.
Nakita ni Kung ang mga talulot ng plum blossom na sumasayaw sa hangin. Iniisip niya kung ano ang tanawin na nakikita niya ngayon, daan-daang 1,000 na dahon ng plum blossom ang nahuhulog sa kanyang ulo. Ngunit nang tingnan niyang mabuti, napagtanto niya na ito ay 24 na paggalaw, plum blossom sword technique, ang patak ng ulan ng plum blossom, at ito ay bumagsak sa kanya. Mahigpit ang pag-atake sa kanya, at nahulog siya sa lupa. Tinanggal ni Chung ang kanyang maskara at dumura ng dugo. Sa tingin niya ay seryosong papatayin siya ng bagay na ito. Kulang na kulang pa rin ang kanyang panloob na lakas. Ito sana ay paglalaro ni Child para sa kanyang nakaraan, ngunit ang solong paglipat na ito ay kinuha ang lahat sa kanyang kasalukuyang sarili. Napabuntong hininga siya at nagdesisyong gumawa ng paraan para matigil ito. Pagkatapos ayusin ang kanyang maskara, tumingin siya sa kanyang kanan at hinarap ang isang lalaki na nagtatago sa likod ng puno at hiniling sa kanya na pumunta dito. Matapos tipunin ang mga mangangalakal na iyon, tinanong niya sila kung sino ang gustong bugbugin bago umalis. Lahat sila ay walang imak at nagpapakitang ayaw nila pagkatapos ay tinanong sila ni Chung, na gustong umalis na lang nang hindi binubugbog. Lahat sila ay excited na itinaas ang kanilang mga kamay at sinabing gusto nilang umalis ng ligtas at maayos, sabi ni Chung. Lahat sila ay napaka-cooperative, at ang mga lalaking iyon ay nagsimulang tumakbo, bago pa man niya makumplito ang kanyang sentensya, inutusan sila ni Chung na huminto doon, at sila ay nanlamig. Sinilip sila ni Chung at tinanong kung hindi ba talaga sila marunong gumamit ng utak. Itinuro niya ang mga cart na iyon at sumisigaw na nagtatanong kung paano niya dadalhin ang lahat ng mga cart na ito kung aalis lang ang lahat. Sinabi niya sa kanila na iulat sa kanya kung magkano ang bawat isa sa kanilang mga cart. Sinasabi ng isa na mayroon siyang isa sa 800 yangs. Ang pangalawa ay nagsasabing mayroon siyang 2,300 at ang pangatlo ay nagsasabing mayroon siyang 8,000 yangs. Ang iba ay nabigla nang makitang mayroon siyang ganoong kalaking yaman. Sumasagot siya na hindi mahalagang itanong ito sa ngayon. Sinabi sa kanila ni Chung na isa sa kanila ang pupunta at kukuha ng pera mula sa lungsod ng Zhenjiang ay ibebenta ang lahat ng ito sa kanila para sa pera. Inutusan niya silang dalhin ang pera sa ilalim ng walang pangalan, at sinabi, kung nalaman niyang hindi nila ginawa iyon, papatayin niya sila. Sinabi ng isa sa mga mangangalakal na hindi pa siya nakakita ng isang tulad niya sa kanyang buhay. Ang isa pang lalaki ay nagtaas ng kanyang kamay at nagtanong, ano ang mangyayari kung ang taong pumunta sa Zhenjiang ay hindi bumalik? Napabuntong hininga si Chung at nagtanong kung ano ang kanilang gagawin pagkatapos tumakas. Tinatanong din niya kung may natitira pa silang kayamanan maliban sa mga carts nila, ang mga lalaking iyon ay nakatingin lang sa kanya ng tahimik. Sinabi sa kanila ni Chung na ang mga carts dito ay lahat ng kanilang kayamanan, at sinabing, kung gusto nilang makuha ang mga natira man lang, kailangan nilang bumalik dito. Ang isa pang mangangalakal ay nagtaas ng kanyang kamay at nagtanong, paano kung iulat nila siya sa pamahalaan? Bilang tugon, itinama ni Chung ang kanyang espada sa lupa ng. Napakalakas kaya isang malaking butas ang nalikha doon. Pagkatapos ay sinabi niya na maaari nilang subukan kung gusto nila, ngunit mas mabuting hindi na sila bumalik dito, kahit na muli, at mas mahusay na tumakas sila sa kabilang panig ng kontinente, dahil hahabulin niya sila kahit anong mangyari. Napagtanto ng lahat ng mga mangangalakal na iyon na wala silang maisip na paraan upang makatakas mula sa baliw na taong ito. Pagkaraan ng ilang oras, nakuha ni Chung ang pera mula sa mga mangangalakal. Masarap ang pakiramdam niya na magkaroon nito, at pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa templo. Naglalabas si Gol ng kanyang uniforme sa pampang ng ilog. Tinitingnan niya ang ibang mga estudyante na ganoon din ang ginagawa pagkatapos ng nakakapagod na sesyon ng pagsasanay ngayon, ang ilan ay nagtataka kung kailangan ba talaga nilang gawin ito ng maaga tuwing umaga. Nakangiti siyang nakatingin sa kanila, at sa tingin niya ay marami na ang nagbago ngayon ay parang isang aktwal na grupo ng mga martial arts practitioners. Lumapit doon si Yeonjong at tinanong siya, bakit siya ngumiti ng ganyan? Sumagot si Gul na sa wakas ay pakiramdam na sila ay isang aktwal na grupo ng mga martial arts practitioners. Idinagdag niya na bagamat medyo kakaibang isipin na lahat sila ay naging mga martial arts practitioner sa buong panahon. Sumasalungat si Jong sa kanyang pahayag. Sinabi niya na siya ay nag-iisip ng parehong bagay. Humajijek si Gul, alam na iniisip niya na ilang araw lang ang nakalipas, hindi niya maisip na nagsasanay sila ng husto sa Mount Wasek.
Dati sinubukan lang nilang pumatay ng oras hanggang sa oras na para umakyat ulit sila sa bundok imbes na magsanay ng maayos. Gayunpaman, nararamdaman niya na nagbabago ang mga bagay ngayon. Sinabi niya na marahil lahat ito ay salamat kay Chung Mayong. Walang alinlangan na nagdadala siya ng mga pagbabago sa Mount Wasek, bagamat kaunting hangin lamang sa ngayon, walang nakakaalam kung mananatili itong pareho o kung ito ay magiging isang napakalaking bagyo na yayanig sa buong Mount Wasek. Ngunit anuman ang kahihinatnan, ang mga pagbabagong ito ay tiyak na makakaapekto sa kinabukasan ng sekta. Nang makarating silang lahat sa templo, nakarinig sila ng ingay at nakakita sila ng ilang tao roon. Dinadala ng mga lalaking iyon ang materyal sa loob, at binibigyan sila ng yunam ng mga tagubilin. Nagtataka ang mga estudyanteng iyon kung ano ang nangyayari doon at kung sino ang mga lalaking iyon. Si Gol at Jong ay pumunta sa Yunam at nagtanong kung ano ang nangyayari doon. Sumasagot siya na ang mga lalaking iyon ay trabahador. Sinabi niya sa mga lalaki na pinaplano nilang ayusin ang buong templo. Sinabi niya na alam na nila na ang kanilang templo ay luma at hindi talaga nasa pinakamagandang hugis. Sumasang-ayon ang dalawang iyon. Tinanong sila ni Anggam kung ano ang pumipigil sa kanila. Nagulat si Jong at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Tinanong sila ng Yunam kung bakit hindi nila tinutulungan ang mga manggagawa. Idinagdag niya na tila napagod ang mga manggagawa sa pagdadala ng carts dito. Kaya inutusan niya ang mga lalaki na magmadali at magtrabaho. Nabigla pa rin, tinanggap nila ang utos at tumakbo palayo upang simulan ang trabaho. Sa gabi sa silid kainan, iniisip ng mga estudyante na nananaginip sila. Nang makita nila ang karne sa unang pagkakataon sa hapagkainan ng sekta. Nagtataka sila kung paano ito posible. Napuno ng tubig ang kanilang mga bibig dahil natutuwa silang makita ang hapunan na oras na upang tamasahin ang kanilang kapistahan. Sinabi ni Jong kay Gul na hindi niya akalain na may mangyayaring ganito. Sumagot si Gul na wala rin siya. Binanggit niya na bigla silang nagsimula ng gawaing pagtatayo upang ayusin ang templo, at pagkatapos ay nakakita sila ng karne sa kanilang hapagkainan. At higit pa doon, nakakuha pa sila ng 2 bagong set ng sect uniform. Sumang-ayon si Jong sa kanya. Napansin ni Gul na may iniisip siya, at tinanong siya tungkol doon. Sumasagot siya na iniisip niya kung gaano kalaki ang pera. Sabi ni Gul ay namangha rin siya rito. Idinagdag niya na bagamat bigla silang nakakuha ng malaking halaga, hindi niya akalain na ang mga nakatataas ay magdadala ng mga biglaang pagbabago tulad nito. Tinanong ni Jong si Gul kung sa tingin niya ay nasiyahan sila sa pagkasira sa buong oras na ito. Ipinaliwanag niya na naging mahirap sila dahil wala silang pagpipilian. Idinagdag niya na hindi pa niya nakitang tumawa ng ganoon kaliwanag ang dakilang Sasuke anim sa buong buhay niya, na kahit na hindi siya marunong tumawa bigla, tinanong siya ni Gul kung ano sa tingin niya ang dapat nilang gawin mula ngayon. Sagot ni Jong na sigurado siyang alam na ni Gul. Sinabi niya na ang Mount Wasek ay dumaan sa mabilis na pagbabago, kaya dapat silang maging handa sa kung ano pa ang darating. Tumingin si Gul sa kanyang uniforme at pinag-iisipan ang kanyang mga sinabi. Sinabi niya sa kanya na ito ay hindi lamang isang bagay ng pinansyal na kaunlaran, at nagtanong kung nakita niya ang mga lihim na aklat ng martial arts sa loob ng dibdib. Sumagot si Gul, oo. Naaalala niya kung paano ito isiniwalat ni Chung sa kanila sa kanyang kakilakilabot na pag-arte. Tinanong niya si Jong kung paano sa tingin niya ay nakuha ni Chung ang mga iyon. Sumagot si Jong, wala siyang ideya, ngunit isang bagay ang tiyak, na ang Mount Wasek ay dumadaan sa mga pagbabago, at hindi may iwasang mahuli sila sa unos ng mga pagbabagong hatid sa Mount Wasek. Kaya dapat nilang ihanda ang kanilang mga sarili ng may lubos na determinasyon. Kung hindi nila ito gagawin ng maayos, baka maanod sila sa unos ng pagbabagong iyon. Lumilikha si Chung. Sinabihan siya ni Gul na huwag mag-alala tungkol dito. Sumang-ayon si Jong sa kanya. Biglang naalala ni Gul na hindi pa niya nakikita si Chung simula kaninang umaga, at nagtanong. Jong, kung nasaan siya? Tinanong siya ni Jong kung hindi niya narinig ang tungkol doon. Sinabi niya sa kanya na gusto siyang makita ng sect leader kanina. Malamang ay nasa tirahan siya ngayon ng sect leader. Nagtanong si Gul kung bakit gusto niyang makita si Chung sa loob ng tirahan ng sect leader. Lahat sila ay umiinom ng tsaa.
Sinabi niya kay Chung na natural lang para sa kanila na gantimpalaan ang mga nakamit ng isang mahusay na tagumpay, at gusto niyang bigyan si Chung ng gantimpala para sa kanyang mga nakamit. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinatawag dito.